stretch natin yung ating mga kamay. Yes, stretch natin. Stretch. And we're about to, to move for our God. Yan. As we worship and we praise Him. Amen. Amen. So, this is the time, no? This is the day na we will go and really, give our all to our God. Hallelujah. Sabi dun sa kanta, this is the days of Elijah. Amen. Preparing the way of the Lord. Hallelujah. Praise your name, O Lord. Hallelujah. These are the days of Elijah, preparing the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And these are days of great trial, of famine and darkness and sword. So we are the voice in the desert, crying, prepare the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. These are the days. These are the days of His seed, where the dry bones become flesh, becoming as flesh. These are the days of your servant David. Are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. These are the days of the harvest. The day of the harvest, where fields are as white in the world. And we are your laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Sabay, sabay! He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Who was and who is and who is to come? Who was and who is to come? Who was and who is to come? Declare it. Who was and who is to come, to come, to come, to come. Hallelujah! You are the God who was, who is, and is to come. For salvation belongs to our God. Amen. God above and the world in motion. Salvation is here. Here we go. God above and the world in motion. God above all my hopes and fears. I don't care what the world throws at me now. He'll be alright. Hear the sound of a generation making loud the songs of freedom. Hear the sound of a generation making loud the freedom song. All in the world will know your name. He'll be alright, I know my
It'll be alright. I know my God saved the day, and I know His words never fail, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Once more. God above in a world in motion. God above in a world in motion. God above all my hopes and fears. I don't care what the world throws at me now. It'll be alright. I know my God saved the day, and I know His words never fail, and I know my God made the way for me. It'll be alright. I know my God saved the day, and I know His words never fail, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Salvation is here, and it lives in me. Jesus is our salvation. Thank you, Lord Jesus, for you are God, our King, our mighty Savior. Salvation is here. Salvation is here, and it lives in me. Salvation is here. Salvation, you died just to set. Salvation is here. Salvation is here. Salvation is here. Salvation is here, and it lives in me. Salvation is here. Salvation, you died to set free. Salvation, you died just to set me free. Salvation is here, and it lives in me. Salvation is here. Salvation, you died just to set me free. Salvation is here. Salvation is here, and it lives in me. Salvation is here. Jesus, 'cause you are alive, and He lives in me. Let's all clap our hands. It'll be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His words never fail, and I know my God's made a way for me. It'll be alright. I know my God saved the day, and I know His words never fail, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Hallelujah! Salvation is here. And we thank you, oh God, for you are God. We thank you because of who you are. We give you glory. We give you honor, praise, and adoration. It's because of who you are. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Praise your name. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are. Once more, because of who you are, we give you glory. Because of
because of who you are. I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Once more. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, you are my provider, oh God. My provider, Jehovah Nissi, you are our banner. Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. You are God, you are God. Oh, you are God. You are King. You are my King and my Lord. You are here. You're moving in this place. Oh, we worship you. Come on, people of God. Oh, lift your voice to our God. Hallelujah. Come on, people of God. Lift up your voice to Him. Oh, we worship you. You are, you will always be. You are moving. You are King. You are Waymaker, miracle worker, our Savior. God, you are, you will always be. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst.
never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see if you're working, even when I don't feel if you're working, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel if you're working, even when I don't feel if you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it out. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you That is who you are. That is Sing it out. That is who you are, oh Lord. That is who you are. 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 Even when I don't see if you're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, oh That God, is who you are. that is who you are. And we fill this place with worship to you, oh God. You are waymaker, you are miracle worker, you are promise keeper, you are the light in the darkness, oh Lord. You are the same yesterday, today, and forever. Oh, and we worship you, oh God, for you are mighty conqueror. You are God. You are God alone, oh Lord. Lord, we worship you. We bless your name. We lift up your name and we lift our voices to you, O God. For you are our God Almighty. Father, salamat po sa araw na ito. Itinatalaga po namin ang araw na ito, ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon. We pray that we may give you glory, O God. Sa lahat, O Diyos, ng aming gagawin, sasabihin, maririnig, O God. What we long for, O God, is that your Holy Spirit to continue to empower us and to dwell in us. And we pray, O God, that as we hear your word, tumuhin mo po talaga ito sa aming mga puso, sa aming isip, O God, sa aming mga pandinig. Dinadalangin po namin na kayo, O Diyos, ang siyang mapapurihan sa aming mga buhay. Salamat po, O God,
Kayo, O Diyos, ang patuloy naming dinadakila, tinataas, at kayo, O Diyos, ang aming sinasamba. Maraming salamat po. Minamahal po namin kayo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. 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 Hallelujah. Ang ating pong teksto ay John chapter 1 verse 12. Pwede nating isama yung 13. Kasi yung first, yung John, sino nakaka-memorize ng John 1:12? Kahapon, kagabi sa ating training, maraming absent kahapon, pwede pa kayong humabol. Sa ating training, natutuwa ako kasi yung ating pag-uusapan ngayon, sabi ko kay Pastor Jackie kahapon, Pastor, alam mo yung pinag-uusapan natin ngayon, yan yung aking topic. Kasi kako ang aking teksto, John 1:12. Simple. Sino nakaka-memorize? Taas ang kamay. Yan. Di ba meron? Sige, sabay-sabay tayo. Pakilagay nga sa... Yan. Ang topic natin ay relationship o yung tinatawag na actually meron niyang connection Connection / relationship. Mamaya tingnan natin kung bakit mahalaga yung word na yan. Huwag yung may kinalaman yan. Anong sabi ng 1:12? Ayan. To all who did receive Him, sino yung tinutukoy na Him? Si Jesus Christ. To those who believe in His name, si Jesus ulit yan, amen? He gave the right to become children of God. So yung huling paragraph o yung huling sentence ang tinutukoy noon, tayo. Tama? Okay, basahin nyo yung 13. Wala dyan. Sige. Magbukas kasi kayo ng Bible. Buksan nyo yung inyong cellphone, yung inyong mga bagong translation ng mga Oppo at saka iPad ninyo o iPhone nyo, yung mga bagong translation nyo ng Bible. Marami ng translation ngayon lumabas Sige, pakibasa yung nakakita. Ang paliwanag ng 12 ay nasa 13. Anong nakalagay dyan? Children. Yung tinatawag dito na He gave the right to become children of God. Ito yung karugtong. Kama lang yan Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Born of God. Minsan napapansin ninyo, pagka ang yung 1:12, doon lang tayo. Pero nakakalimutan nating basahin yung 13. Di ba? Minsan kasi ang paliwanag naandoon sa susunod na mga verses. Para maintindihan nyo yung tinutukoy doon sa 12, makikita nyo doon sa 13. So born, ano sabi niyan? Born of God. But, mahalaga po yung word na but. Sa Tagalog ay ngunit. Sabi doon, born ngunit ipinanganak sa Diyos. But, pag nagbabasa kayo ng Biblia, huwag niyong kalimutan yung mga word na and, but, therefore. Kasi yung mga susunod na verse na word doon, mahalaga yon. Yan. Okay. Okay, tingnan naman natin ang Hosea. Chapter 4, verse 6. Go-connect natin to. Sabi ng Hosea, chapter 4, verse 6, My people are destroyed from the lack of knowledge. Sinong mga tao tinutukoy diyan? Sinong tao yan tinutukoy yan? My people are destroyed from the lack of knowledge. Originally, ang tinutukoy ni Hosea diyan ay ang mga yung mga Israelites. Tama? Ngayon, dahil
adopted Israelites tayo, so isipin natin sa atin sinasabi yan. Pwede ba yon? Kasi tayo, by adoption, Israelites tayo eh. Because you have rejected knowledge, I also rejected you as my priest. So yung Israelites because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. Tingnan nyo Dahil sa kamangmangan ng mga nakatatanda o sabihin na natin ng magulang, sinong nagsasuffer dyan? I also ignore your children. Kikita nyo, yung kasalanan at yung kamangmangan, minsan ng mga magulang, yung susunod na henerasyon sa kanya ang magsasuffer. Tama ba? Tama? Mamaya mas maiintindihan nyo yan kung bakit. I also ignore your children. Kaya minsan nagiging maingat tayo sa ating mga ginagawa, sa ating mga desisyon. Kasi nga, kung ano man ang ating magiging desisyon sa buhay na ito, maaapektuhan yung susunod na henerasyon sa atin. Kung maging mabuti ang iyong desisyon, that's good for your children. Pag hindi, your children will be suffer. Ako, halimbawa sa akin, ako bilang tatay, malalaki na yung mga anak ko, minsan hindi na sila apektado ng desisyon ko eh. Bakit? Kasi may kanya-kanya na silang buhay. Tama ba? May kanya-kanya na silang buhay eh. Actually, yung mga anak ko, hindi na sila nagpapaalam sa akin. Pag may gagawin sila, may pupuntahan, never na silang nagpaalam sa akin. Ipinapaalam na lang. Tama ba? O, yung mga, tama ba? Ipinapaalam na lang din, no? Hindi na nagpapaalam. Ano? Tama? Mali. Lalo na pag kumikita na ng pera yan kasi hindi nahihingi siya yun ng pamasahe at baon. Tama? Pero pag mga bata pa yan, dependent pa sa atin, ay talaga nagpapaalam yan. May hold pa tayo dyan eh. May pwede pa tayo magsabi ng hindi eh. O hindi, pwede. Pero apektado sila sa ating lahat ng desisyong gagawin sa buhay. Yung future nila, apektado yan. Kaya magiging maingat tayo. So, dalawang verse yan, yung bibigyan natin ng pansin ngayon. Sabi diyan, for the lack of knowledge, note, ito na sabi doon, for the lack of knowledge about God, meaning relationship. Then, about His Word, about yung Word of God and redemption of God, and sometimes we are poor for the lack of knowledge. O ganun pala. Hindi lang apektado yung relasyon mo sa Diyos, hindi lang apektado yung work of God, hindi lang apektado yung redemption of God, even your finances will be affected for the lack of knowledge. Meaning, your future, our future. Amen? Tama ba, mali? For the lack of knowledge. Ang malungkot sa isang kahagabi, pinag-usapan natin yung lagi nating narinig. Hindi naman masama at hindi naman kasalanan na pinanganak kang mahirap. Tama? Hindi mo naman kasalanan kung ang magulang mo'y mahirap, kung ang lolo mo'y mahirap. Ang pinag-uusapan dito, yung ikaw ngayon, pag ikaw namatay kang mahirap, yun ang kasalanan. O, kasi gaganito. Bisa kasi sinasabi nito, mahirap kasi kami eh. Mahirap lang ang tatay ko, kaya mahirap kami. Mahirap ang lolo ko, kaya mahirap ang tatay ko, kaya mahirap kami. Tama? Eh bakit sina Henry C., bakit sina Manny Villar? Bakit yung mga top 10 na billionaire sa Pilipinas, mahihirap din ang mga magulang nila. Pero bakit bilyonaryo sila ngayon? Ano? Pagka misa narinig ninyo, yung tinatawag na
Pag narinig ninyo, minsan, ganito yan. Yung istorya nung mga bilyonarong to na isang kahig, isang tuka din, si Henry C. na nagtitinda lang ng sapatos, nakalagay sa kariton. And yet, bilyonaryo sila ngayon, pinakamayamang tao sa buong Pilipinas, yung kanyang mga anak. Bakit tayo hindi? Nakuha nyo? Napapaisip ba kayo? Kung nagawa nila yon, bakit hindi natin kayang gawin? Bakit kaya mas maraming mayayamang inchik sa Pilipinas kaysa sa mga Pilipino? Oh, note. Oh, ito pa, isa pa. Bakit ang mga Pilipino, pag pumupunta sa ibang bansa, nagiging successful? Ako po, sabi ko nga sa inyo, more than 8 years ako, almost 9 years ako na nasa ibang bansa. At bilib ako sa galing ng mga Pilipino at bilib ako sa kanilang abilidad at sipag at disiplina. Pero bakit dito hindi? Bakit sa palagay nyo? Bakit sa ibang bansa disiplinado tayo at masipag tayo? Bakit sa sarili nating bansa hindi tayo disiplinado? Okay lang pitikin ng basura, ano? Okay lang itapon ng basura kung saan-saan. Bakit sa palagay nyo? Naisip nyo ba yon? Bakit ang mga Pilipino, note magtanong kayo yung mga Pilipino at kung may kamag-anak kayo na nasa ibang bansa, tanungin nyo, bakit sila masisipag? Bakit sila matsatsaga? Bakit sila gumaganda ang buhay doon? No? Bakit dito sa ating sarili? Hindi. Dahil doon sa Hosea chapter 4 verse 6, sabi nga ng iba, sabi ng isang negosyanteng mayaman, okay, mga Pilipino, para yumaman ka, para gumanda ang buhay mo, kulang ba ang oportunidad sa Pilipinas? Kaya marami nag-abroad? Kasi narinig ko ito sa isang negosyante, yung kanilang forum, hindi naman daw kulang ang oportunidad sa Pilipinas. Sabi ni Senador Joel Villanueva, nung siya ay test na director, sabi niya, hindi kulang ang trabaho sa Pilipinas. Ang kulang yung akmang trabaho sa mga Pilipino. Hindi trabaho ang kulang, akmang trabaho. Sabi nung isang negosyante, hindi kulang ang oportunidad sa Pilipinas. Ang kailangan lang natin, abilidad at sipag. Tiyaga lang. Okay. Si Henry C. ba saan naging bilyonaryo? Sa China o sa Pilipinas? O si Andrew Tan? O yung mga top businessman maliban kay Ayala at kay Subel. Yan yung mga naunang nag-land grab sa atin kaya mayayaman na mga lolo niyan eh. Pero the rest, no? The rest ng mga bilyonaryo. Saan sila yung mama naging bilyonaryo? Pilipinas o sa China o sa ibang bansa? O bakit hindi kayang gawin ng mga Pilipino? Napansin ninyo yon? Napansin ninyo yon? Anong sabi ng mga inchik? Okay lang konti kita basta bilis. Pilipino gusto laki agad kita eh. Kanila okay lang konti kita. Sabi nung inchik niya sa tapat eh. Okay lang 150 araw-araw. Sayang. Pag may 150 ka, 3 karton mo, 450 din. Diba? Sayang. Nakita na nyo? Eh tayo gusto agad natin, malakihan eh. Tama naman masin nyo? Sometimes hindi natin na-applyan. Okay. Malaki po ang kinalaman niyan sa pinag-uusapan natin John 1:12. Naisip ko lang, tingnan ko lang. Sabi ko nga kanina, bakit pa mapanganib ang isang relihiyosong tao? Okay. Note. Lack of knowledge. Pag mahirap ka pala, because of the lack of knowledge. Kung wala kang kaligtasan, lack of knowledge. Sabi nga doon, ano ba yung mga bagay o yung kayang, okay, tingnan natin. Ano kaya yung kayang ibigay ng Diyos sa atin?
Ako, okay, dito. Sino rito yung kilala mo yung sarili mo? Note, kilala mo yung sarili mo? Hello? Totoo, yung totoo. Kasi ganito yan eh. Kasi kung kilala mo ang sarili mo, note kung kilala mo ang sarili mo, at kung kilala mo yung Diyos na tinanggap mo, kung kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, dapat matagumpay ang buhay mo ngayon. Tama, mali? Tama, mali? Hello? O baka naman hindi mo talaga kilala ang sarili mo. O baka naman, hindi mo kilala yung Diyos na tinanggap mo at pinaglilingkuran mo. Yan, ha? Kapit na tayo sa topic natin. Okay. Sabi ng Biblia sa Israel, Israel had a broken covenant with God, worship other gods, and had exchanged their glory. Yun daw ang naging problema ng Israel o yung mga Israelites. Sabi doon, Israel had a broken covenant with God. Instead na sa tunay na Diyos, they worship the other gods. And had exchanged their glory. Yung glory na binigay sa kanila ng Panginoon, pinalitan nila. Kaya nga yung Hosea 4:6 they ignore the Lord. They ignore the law of God. Okay. Magandang tanong to. Ilan sa atin ang nagbabasa ng Biblia? Say amen. Ilan naman sa atin ang naiintindihan ang Biblia? Okay. Ilan ang nagbabasa? Ilan ang naiintindihan? Ito yung pangatlo. Ilan ang ina-apply ninyo yung binabasa nyo sa Biblia? Parang biglang humina. Dalawa na lang ata yung nagsagot ng amen. Okay. Malalaman nyo yan kung bakit. Alam nyo, binasa ko ito pabalik-balik eh. Inulit ko ito pabalik-balik kasi nagagawa ako ng lesson. May mga, ang style ko ho kasi, may mga files ako ng mga lesson kong nagamit na, may file ako ng lesson na gagawin ko pa o yung nagamit. Tingin ako, may ginawa akong iba. Pagkatapos na ginawa ko yung isa, sabi ko parang hindi ako satisfied dito. Then I pray, Lord, ano ba yung akma? Lord, ano ba yung word of God na gusto mong i-share ko? Lord, hindi yung gusto ko, kung hindi ano yung gusto mong i-share. Yun ang prayer ko. So habang gumagawa ako, pray ako, Lord, ano yung akma? Then pinalitan ko ulit. Gawa ulit ako. So nilagay ko ulit ito sa Santa Bem. Then napokus ako sabi ko nga, balikan mo nga yun dyan. Nag-devotion ako, kumuha ko sa dyan. Instead na nagsimula ako sa Genesis, focus ulit ako sa dyan, sa akin devotion. Pagdating ng 12, na-focus ako doon. Then tiningnan ko. Bakit na-focus ako? Then tiningnan ko, wow, sabi ko, doon mo nakita, oo nga, ano? Medyo marami akong natuklasan. May mga ilang bagay akong natuklasan. Sabi dito, ang Israel, kaya sila nahirapan, kaya sila hindi nakapasok sa promised land because they ignore the law of God. Sabi nga, sinira nila yung covenant ng Panginoon at sa halip na tunay na Diyos ang paglingkuran, naglingkod sila sa isang Diyos-Diyosan. At ang sabi dito, ang sabi ng Biblia, the lack of revelatory and experienced knowledge of God leads to death. The lack of revelatory and experiential knowledge of God leads to death. So, minsan nakala natin, okay na eh. The ignorance about God's and His redemptive and His spiritual principles of life. Yun yung nakita nila. Then, sabi doon, then demonic deception o yung tinatawag na spiritual darkness and ultimate destruction as the fruit of their ways. So ano nangyari? Yung Israel, yung kanilang hari, yung kanilang mga priests,
at yung kanilang mga prophets, sabi doon, they led the people in turning away from the Word of God. Yung kings nila, yung prophets nila, at yung kanilang mga priests, na dapat ay nangangalaga doon sa pagtuturo at pangangalaga ng salita ng Diyos, pagbabahagi, anong ginawa? Tinuwis nila ang Word of God. Bumaliktad sila. Paano mo malalaman na ang leader mo kulto? Hello? Paano mo malalaman na ang isang tao kulto? Ano sabi niya? May ilang principles. Una, pag sila lang ang nasusunod. Pag hindi mo sila pwedeng questionin, hindi mo sila pwedeng i-correct. Lahat na sasabihin nila tama. Malalaman mo kulto sila. Hello? Tama ba? Kasi ang isang tunay na leader, nakikinig yan. Pwede kang even ang Word of God nga eh. Pero ginawa nila tinwist na. Yun yung naging problema ng Isaiah, ng Hosea sa Israel. Okay. They ignore the law of the Lord. Even their priests. Malungkot, ano? Sabi dito, they knew about God, but, note, they knew about God, but information about God will not save anyone. Amen? They knew about God, but sabi doon, but their information about God will not lead them to salvation. Oh, tanong uli. Kilala ba natin ang Diyos? Amen? Oy, baka naman information lang yan. Baka na-inform ka. Hello? Hello? Baka naman information lang ang dumating sa iyo. Ay, malalaman natin yan mamaya kung bakit kailangan yan. Alam mo, maraming religious leaders at saka maraming religyoso. Alam nila, may information sila about God and about the Word of God. But their experience and their relationship about God, hindi totoo yun. Iba kasi yung naranasan mo kaysa na-inform ka lang. Tama ba? Tama? Now, another one. Sabi niya, only relational and covenantal knowledge of God by faith is redemptive and can save us from the deception and destruction. Only relational and covenantal knowledge of God by faith is redemptive and can save us from the deception and destruction. Note, lagi ko po itong nililinaw. We are saved by grace. Amen? Not by law. Saved. Si Kristo, naligtas tayo by His grace. Pag sinabi mong grace, wala kang ginawa para sa iyong kaligtasan. Siya ang nag-provide. Amen? Pero mamaya malalaman natin, meron pala itong katapat. Saved, we are saved by grace. Amen. Tama ba? Not by works, not your religion. Sabi doon, pero wag mong putulin. Anong kalugtong? You have been saved by grace through faith. Faith. O, sige, mamaya. Okay. John 1:12. Meron ditong controversial na konti. Ang word niyang ginamit ay yung word na receive. Hindi
Okay, sabi diyan, receive. To become the children of God, one must receive Christ. One must receive Christ. Amen? To become the children of God, one must receive Christ. Tama, mali? Hello? O bigla kayo nag-alang-langan. Okay, sige. Tandaan nyo yan, ha? Ibig sabihin yan, definite act of faith. Definite act of faith. John 3:16, napaka-simple lang. For those who believe in Him should not perish but have everlasting life. That is a gift. Amen ba? May Ephesians 2:8 and 9 that we have been saved by grace to our faith. Pero may John 3:16. Yung John 3:3, 4:5, yung sumunod-sunod. Alam niyo, may isang religious leader na hindi siya naniniwala sa John chapter 3. Kung mayroong religious leader na hindi naniniwala sa Genesis 1 to 11, dapat kilala niyo yon. Pagaling siyang preacher, pero hindi siya naniniwala from Genesis 1 to Genesis 11. Meron ding isang preacher na hindi naman siya naniniwala sa John chapter 3. Especially yung 3:3. Hindi siya naniniwala. Pero pag nagturo siya, pakikita mo, purely biblical daw. No, iba po kasi, ang nagbabasa ng Biblia, iba ang naiintindihan mo ang Biblia, at iba yung nararanasan mo kung ano yung sinasabi sa Biblia. Amen? Tama? Iba yung alam mo ang Biblia, naiintindihan mo ang Biblia, pero iba yung nararanasan mo kung ano yung sinasabi sa Biblia. Tandaan nyo, si Lucifer, he knows the Bible. Cover to cover, he memorized the Bible. Angel siya eh. Tama ba? Matthew chapter 4, nag-quote nga siya. Kino-quote niya pa nga ang Biblia eh. Nung tinutukso niya si Jesus Christ. Tama, mali? So medyo magiging malinaw tayo ng konti. Okay, sabi diyan, definite act of faith. Mahalaga yon. Following act of faith, there must be a continual action or believing the word. Sabi dito, the word believe, ang sa Greek ito pistusin eh. Ang nakalagay pistusen. O from the word pistiso. It is a present participle describing continual action and indicating the need for perseverance in believing. Yun pala yung kaibahan. Pag sinabi mong following o yung definite act of faith, ang ibig sabihin dyan, following act of faith. Ibig sabihin, continual. Okay, no, ganito naman. Meron din namang exception to the rules. O meron tinatawag tayong isolated cases. Halimbawa, nung si Jesus Christ ay nakapako doon sa krus, meron doong dalawang tao. Isa nasa kanan, isa ang nasa kaliwa. Ang sabi nung nasa isang tao doon sa kaliwa, "Oy, Jesus, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, kung ikaw ang talagang tagapagligtas, pwede bumaba ka dyan, iligtas mo yung sarili mo at iligtas mo rin kami." So, binuli pa niya. Yung pangalawang tao, yung isang tao na nasa gawing kanan, sabi niya, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos?" Ang taong yan, nakapako sa krus, wala nang ginawang anumang kasamaan o kasalanan. Kaya tayo nakapako sa krus dahil kriminal tayo. Kaya ang sabi niya, "Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian." Anong sagot ni Christ? "Ngayon din kakasamahin kita sa paraiso." Pangilang word yon sa 7 last word? O, di ba? "Ngayon din kakasamahin kita sa paraiso." That is a definite act of faith. Wala na yung binabanggit natin dyan, yung tinatawag. Ang nasa kanya yung believe and accept.
Pero yung continual, yun na pagsunod, ay wala na. Patay na siya sa krus eh. Yun ang tinatawag na as exemption to the rules. O halimbawa, nasa ospital, naghihingalo, nagkaroon ka ng pagkakataon, ipag-pray siya bago siya namatay. Genuinely, tinanggap niya si Christ, yun. Oh no. Iba kasi yung tumanggap kay Kristo genuinely. Iba yung nabigyan lang ng information. Yung dalawang tao doon sa krus, pareho silang may information. Tama? Pareho nga nilang kilala si Kristo eh. Yung isa, nambubuli, talagang patunayan mo, iligtas mo yung sarili mo, iligtas mo rin kami. Pero yung isa, anong sinabi? Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sagot ni Christ? Hindi naman sinabi ni Christ, ay teka muna, hindi pwede yan, bumaba ka, kailangan mo munang mabautismuhan. Wala naman ganun sinabi si Christ. Ano sinabi ni Christ? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. That is a definite act of faith ng tao. Pero yung word na nandito, pero sa atin, excuse me, sa atin, ang tawag sa atin, meron tayong tinatawag na continual action or believing. Ibig po sabihin, continue ang ginagawa mo, hindi ka titigil. Ngayon, tinanggap pa si Christ bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Yes, you are saved. We are saved. Pero hindi nangangahulugan titigil ka na. Kailangan magpatuloy ka na manalangin, patuloy kang magsaliksik ng Biblia, patuloy mong gawin ng kabanalan. That is a continual act of faith. Amen? Kasi yung iba tumitigil eh. Kaya hindi sila nagmamature o lumalago sa Panginoon, tumitigil. Sa atin, hanggang sa dumating ang Panginoon, hanggang sa tawagin tayo, dapat tuloy-tuloy tayo. Yung iba kasi hindi nararanasan. Bakit? Kasi ang dumating sa kanila, information lang. Ito, no. Naniniwala ako dito. Lahat ng tao, as in lahat ng tao, na tumanggap kay Kristo genuinely, nababago ang buhay. Amen? Amen? Pag hindi pa nababago ang buhay mo, balikan mo ang Panginoong Hesus at tanungin mo yung sarili mo, do I accepted Christ genuinely? O baka naman ang meron ka ngayon, information lang. Information about God, and about Christ, and about His Word will not lead you to salvation. Information about the Bible will not change your life. Amen? Sabi ng word dito, tingnan nyo yung John 1:12. Sabi dito, believe it is important to note that John never uses noun o yung tinatawag na belief. Ang ginamit niya dito, yung pistis, ang tawag dito ay yung tinatawag na mental information. Yung belief is a mental information. Yet, John uses the verb believe, pisteo, 98 times sa Biblia. Sabi dito, 98 times. Ang tawag dito, experience. For John, saving faith is an activity, something that people do. True faith is not statistic belief. Sabi dito, and trust Jesus and His redeeming work. But a loving and self-abandoning commitment that constantly draws one into the Lord Jesus Christ in spiritual intimacy. Yung pala yung ibig sabihin ng believe. Self-abandoning. Yun yung mabigat pala eh. When you accepted Christ as Lord and Savior, you have to abandon yourselves and turn yourselves to Jesus and His Word. Anong ibig sabihin? Iiwan mo yung lumang buhay mo.
Iiwan mo yung lumang pagkatao mo, ano yan, nasa 2 Corinthians, tama? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Tama? Ang sino mang na kay Kristo, siya isang bagong nilalang, at ang mga dating bagay ay wala na. Lumipas na. Iniwan mo na. Ibig sabihin, yung mga old things, lahat ng anyo ng lumang buhay mo, ng lumang pagkatao mo, iiwan mo. Tama? Yan din yung topic at tinag-uusapan natin last night sa ating training. Yung ating mga nagre-refresh tayo. Training, tama ba? Pag ginawa mo to, ang sabi dito, doon mo may experience yung unti-unti, unti-unti mababago mo. Hindi naman ito instant. Hindi naman in the twinkling of an eye. Unti-unti nababago ang buhay. Kaya, I doubt, kaya minsan maraming tao, alam mo yung kriminal, pag alam mong kriminal, madaling iwasan. Kriminal yan eh. Lalayuan mo agad yan, iiwasan mo kaagad. Kasi kriminal. Pero ang religious persons, minsan ang gaganda ng lumalabas sa bibig nila eh. Tama? Ang gaganda. Meron ba kayong kilalang ganon? Pag nagsalita, talagang sobrang makadiyos. Tama ba? Pero pagdating ng bahay, lumilipat ang plato eh. Ito, minsan nagtanong tayo. Meron akong ito, ha? Minsan nagpa-survey tayo. Ewan ko, ganito. Nagpa-survey kami. Sa mga kabataan, nagpa-survey kami. Sa tahanan nila. May isang sumagot to. Sabi niya, bakit po kaya ang nanay ko, iba ang ugali sa bahay, saka iba rin sa church? Nakuha niyo? Meron man taong ganon? Okay, ganito. Kumusta ka sa bahay? Kumusta ka sa school? Kumusta ka sa opisina? Kumusta ka pag nag-iisa ka? Kasi ang tunay na tayo pag nag-iisa tayo. Tama? Kasi kapag nag-iisa ka, walang mag-check sa iyo eh. Walang magkukorek sa iyo. Walang papansin sa iyo. Kahapon, kumakain ako dyan sa isang karihan dyan. Kasi, mahirap pag nag-iisa ka sa buhay. Tinatamad akong magluto minsan. Pupunta na lang ako dyan sa may karihan. Mura lang naman, kain lang ako. Tapos yung isang tindera, born again pala. Sabi niya, sir, di ba kayo yung dyan sa simbahan? Oo. Sinong pastor dyan? Yung asawa mo, yung namatay? Oo. Sino talaga ang pangunahing nagtuturo? Yung asawa mo? Oo. Eh kayo, nagtuturo? Minsan. Nagtutuloy pa rin kayo? Minsan. Ganun ako. Hindi ako nagpapakilala ng pastor eh. Ganun po. Buti no? Ganun talaga tayo eh. Sabi niya, alam mo, G12 kami. Sabi niya, ganun? Alam niya yung G12? Naririnig ko. Ngayon lang. Ngayon. Hindi ko sinabing, G12 din kami. Hindi. Naririnig ko. Minsan, ganyan. Nakuha niyo? Ilan sa inyo ang ugali kagaya ko rin? Mapagkunwari. At hindi totoo. Sabi nung iba, hindi ka nagpapakilala ng pastor. No, sabi ko ganito yan eh. Pag nalaman ng mga tao, hindi naman sa ayaw ko talagang malaman. Kaya lang, pag alam ng mga tao na pastor ka, ang taas ng expectation sa'yo. Tama ba? Kasi umattend ako ng isang gathering, reunion namin, magkakaklase nung high school, batch 81. Attend ako. Alam nila, everybody knows pastor ako eh. Lahat sila kilala na akong pastor eh. Yung iba nga doon eh, pag ilang beses ako nagkasal, present pa sila. At minsan binibiro ko nila. Sabi niya, nung nag-aaral ka naman eh, hindi ka marunong sa English, bakit ngayon ang galing mo na sa English? Hindi ko lang sinabi kasi binabasa ko lang yun eh. Pero alam nila, pastor, di nagiinuman, tumabi ako. Siyempre mga magkakaklase, nagiinom, magkwentuhan, tagal din nakita. Sabi ka agad, oy pastor, bawal sa iyo yan.
Pastor, bawal sa iyo ang alak. Nakuha nyo? Dahil pastor ako, alam nila. So, bawal. Agad. Nakita nyo? Once na nalaman kasi na pastor ka, ang taas agad ng expectation sa'yo, sa ating ding mga born again, sa ating mga Christian, tama, mali. Tama ba? So, yung iba naman dyan, alam naman nilang pastor ako talaga. Tawag na lang talaga. Minsan tinatawagan ako dyan, minsan pastor ako dyan. So, alam nila. Pero doon sa iba, pwede ba akong maglagay ng I am a pastor? Pwede bang ganon? Hanggat maaari nga, ayokong malaman nila eh. Nakukuha nyo? O bakit ko nabanggit? Kasi minsan, bilang mga mananampalataya, ang hirap magkunwari. Pag nag-iisa lang tayo at walang nakakakilala sa atin, magagawa natin ang lahat ng mga bagay na gusto nating gawin. Amen? Pero pag may nakakakita at nakakaalam na born again ka, aminin mo at hindi, may pressure sa'yo. Tama, mali? Hello? Subukan yung umatin kayo ng ibang mga gathering pag nalaman nilang, uy, alam mo, mga born again yan. Ako, may expectation agad sila sa'yo. Amen? May pressure sa atin, kaya minsan ayaw natin yon. But that is our commitment. Kaya nga sabi ko kagabi, ang tinanggap ko si Kristo, sobrang dramatic. Yung iba, simple lang, normal lang. Ito ganito. Meron akong isang narinig na testimony. Medyo baka makarelate kayo ng konti. Ang unang nag-testimony, anak ng pastor. So, ganda nung kanyang testimony. So, palakpakan yung mga tao. Testimony niya. Sumunod ang nag-testimony, dating kriminal. Hudlum. Pagkatapos niya mag-testimony, nagtayuan ng mga tao at nagpalakpakan at nagsigawan. Sabi ng anak ng pastor, nakakaingit naman yung kriminal. Ang lakas ng palakpakan. Tuwan-tuwa sila. Nakaka-bless naman ang buhay ng kriminal. May narinig kayong ganon? May experience kayong ganon? Parang mas nakaka-bless yung buhay ng kriminal. Kasi may kaibigan akong pastor, pag pinakilala ko, ito pong kaibigan kong pastor na to, matagal ko nang kilala, dati po siyang hudlum. Sabi niya sa akin, ito po'y talagang mamamatay tao. Hold up, ito. Grabe yung aking pagpapakilala. Pagkatapos niya mag-preach, pastor, sa susunod namang ipakilala mo, huwag namang ganun. Ako kasi parang proud ako na ipakilala siya na dating hudlum at kriminal na binago ni Kristo. Di ba karangalan sa Panginoon? Kasi binago ng Panginoon. Pero yung palang ginagawa ko, hiyang-hiya siya. Sabi ko, pastor, sa susunod di ko nagagawin yun. Sorry ha, patawarin mo ako. Di ba gano'n? Kasi proud ka, binago ito ni Kristo eh. Grabe, di ba sabi ni Kristo, yung tumanggap ng mas malaking kapatawaran, mas malaki yung pagpapasalamat nun eh, mas matibay eh. Pero yung mali, kasi, sabi nga ni Pastor Tirso nung araw, yung naging invited speaker natin, kaibigan ni Pastor Gani. Di ba, Pastor Gani? Sabi ni Pastor Tirso, ako yung seminarista. Nung ako kay magpastor walang dating. Bakit? Ano sabi? Dati ka namang mabait nagpare ka nga So anong sasabihin mo na binago ka ng Diyos? Dati ka ng seminarista. Parang walang dating. Tama? Pero yung kriminal na nagpatotoo, palakpakan ng mga tao. Kasi kitang-kita ang pagbabago. No. Yun yung sinasabi ng Biblia minsan. Minsan nakakaroon tayo ng tinatawag na informations about Christ, about the Bible. Pero yung experience natin, yun yung matindi doon. Yung karanasan mo, yung relasyon mo. At ito yung mga in order for one to be finally saved, no. We are already saved. Amen? Pero ito yung sinasabi ng Biblia. In order for one to finally save, true faith must continue after the initial act of accepting Christ. Sabi doon,
yung tinatawag nating true faith must continue after the initial act of accepting Christ. Kasi yan yung nakakalimutan ng marami. Yung ipagpapatuloy ng ano sabi ng Biblia? Matthew chapter 10 verse 22, you will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. Amen? Matthew 24 verse 12 to 13, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. Ramdam na natin ngayon yan. Amen? Ramdam na natin yan ngayon. Marami talaga sa kapanahunan ang unti-unting manlalamig. Colossians 1:21 to 23, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, but now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in the sight, without blemish and free from accusation. Verse 23, if you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. Sabi nga, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Sabi ni Paul yan sa Colossians. Anong sabi ng Hebrews 3:6? But Christ is faithful as the sons over God's house. And we are His house. No, we are His house. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. But Christ is faithful as the son over God's house, and we are His house. If indeed we hold firmly to our confidence and hope in which we glory. Sabi ni Paul, we are His church. Amen ba? We are His temple and the Holy Spirit live in us. Amen? The Holy Spirit live in our heart. Tama ba? At kung ang Holy Spirit ay naninirahan sa puso natin, sabi doon, mula daw sa kaibuturan ng ating puso, lumalabas, kung ano yung laman ng ating puso, lumalabas sa bibig. Amen? Ano sabi doon? From the abundance, tama ba? Of your heart, the mouth speaks. From the heart. Ano yung laman? We are God's house. Sabi ng Hebrews, ng writer ng Hebrews sa 12:15, sabi niya, see to it, brethren and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily. Gusto ko itong sinabi ng verse na ito. Encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sins. Deceitfulness, we have come to share in Christ, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. As has just been said today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Encourage one another. Nagagawa ba natin to? Okay. Nagagawa ba natin yung mag-encourage to one another? Yes, mahalaga ito. Kaya nga may share group eh. Sa mga susunod na panahon po, ay suggest dapat bawat isa talaga may involvement tayo sa single group para magkaroon ng encouragement one another. Hello? Okay. Meron pang isang verse na binanggit dito. Sabi dito, Hebrews 7:25. Therefore, He is able
to save completely to those who come to God through Him. Note, ulitin ko, therefore, He is able to save completely to those who come to God through Him, because He is always lives to intercede for them. Wow. Our God is able to intercede for us daily. Siya pala yung ating great intercessor eh. Sabi ng Biblia, note, people have the right to become the adopted children of God only if they are believing in the name of Christ. Sabi ng Biblia, alam mo minsan yung word na adopted. Alam niyo ba na yung word na adopted, very powerful? Sinong may kilala kay Dolphy? Yung dating artista na kinuha na doon. Kilala niyo? Meron siyang 17 o 18 anak. Tama? 18 ba? At iisa lang ang kanyang legal na anak. Natuwa ako nung nabasa ko yon. Parang nag-question ako. Sa 18 anak niya, may isa siyang tunay na anak. Alam niyo kung sino? Yung kanyang inampun. Yung kanyang hindi niya kadugo, pero inampun niya, the only legal child ni Dolphy. At doon pala sa kanyang testamento nakalagay, pag pala ikaw ay legally na anak, automatic 50% nung kayamanan ni Dolphy pupunta doon sa kanyang only child. Nakalagay only child. 18, pero ang only child yung ampun. Yung ampun niya, yung isa sa anak ni Shasha, yung ampun. 50%. Ay ang kanyang kayamanan, mahigit 2 billion. So, pupunta. At doon sa another 50%, kahati pa uli siya ron. Yung another 50%, hahatiin pa sa 18. Kasi only child yung adopted. Laki pa. Imagine mo, yung 17, ang tawag ay illegitimate child. Bakit? Illegitimate. Bakit? Kasi yung mga nanay nun, hindi pinakasalan ni Dolphy. Kaya illegitimate. At ang tunay lang, yung ampun. That is the law. Batas ng Republika ng Pilipinas. Di ba nakakasyak, nakakagulat? May 17 anak. Si Dolphy, kadugo niya, dugo niya. Pero ang tawag illegitimate. Pero yung inampon, legal child. The only legal child. Mabuti na lang, napakabait nung bata. Ang ginawa nung bata, para maging fair doon sa 18, doon sa 17, pumirma siya ng waiver. At pumayag siya at sinabi niya na ang pagiging miyembro ko po bilang isang Quezon ay sobra-sobra ng blessing sa akin. Ang magkaroon po ng ganitong pamilya ay isang malaking blessing na sa akin. At yung financial, yung pera, ay pumapayag siya na hatiin sa 18. Equally. Pumirma siya ng waiver na yung testamentong yon binaliwala ng batas through her waiver para magkaroon ng equal sharing. Bakit? Ang sabi niya, sapat na po na ako ay maging membro ng pamilyang Quezon. Word. No. Anong ibig ko sabihin? Bakit ito kinwento? We are adopted child of God. And we are the rights. Mayroon tayong rights to become para tawaging the true children of God. We have the rights to become a children of God. At no, isang anak na tunay, anak ng hari ng mga hari, siya ang may-ari ng langit at ng lupa. Siya ang may-ari ng ginto, ng pilak, lahat.
Ang tanong ko lang, bakit mahirap ka ngayon? Di ba malungkot? Naintindihan ba natin? We have the rights to become the children of God. John 1:12. Pero bakit mahirap tayo? Bakit nahihirapan ka? Baka hindi mo kilala yung tatay mo. Baka naman meron ka information lang. Baka naman hindi mo talaga naranasan. O because of Hosea chapter 6 o chapter 4 verse 6. No. Problema, bahagi yan. Pagsubok, trials, persecution, bahagi ng buhay natin talaga yan. Hanggat nabubuhay tayo, we are not exempted for any trials and any persecution. Sakit, bahagi natin yan. Pero yung rights natin para sa kanyang kaharian, no, lagi kong binabanggit, John 10:10. When God gave us life, He gave us full life. Hallelujah. Ano sabi niyan? When the people receive Him, they are born again and become God's children. John chapter 3 verse 1 to 21. We are born again and we become God's children. At ang tunay na tumanggap kay Kristo at ang tunay na may tamang relasyon kay Hesukristo ay nababago ang buhay at gumaganda ang buhay. Amen? Ang tunay na tumanggap, may tamang relasyon kay Kristo, kay Jesus Christ, nababago ang buhay. Amen? Pagsikapan natin, hindi lang information, but tunay na pagtanggap. Genuinely. Yung genuine na yung relasyon mo talaga, siguraduhin mo. Kasi nababago ang buhay ng isang tunay na anak ng Diyos. Sige po. Tayo po'y mananalangin, pero bago po tayo manalangin, pwede po bang tayo? Sabayan po natin ang WLT doon sa isang awitin bago tayo mag-pray. Then, habang inaawit po natin ito, pwede po ba nating check-in sandali yung ating relasyon sa Diyos? Information ba ang natanggap ko regarding sa Word of God? Kasi nga sabi natin, information about God will not save us. Information about His Word will not change our lives. Oh, hallelujah. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. With a melody, surround me with
I'm no longer a slave. I'm no longer a slave to fear. Tell it, I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child. I am a child of God. Declare it now. I am a child of God. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po natin siyang sambahin. Patuloy po nating damahin ng kanyang presensya. We are the child of God. And we are more than conqueror. Yes, Lord. I am your child. We are your child of God. At kami po'y sumasampalataya na ang tunay na anak mo ay binabago niyo po ang buhay. Kami po'y nagiging matagumpay, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Maaaring bahagi po ng buhay na ito na kami po'y may mga pagsubok na dinaraanan, may mga sakit na nararamdaman, marami kaming obstacle, Panginoon, na dapat lampasan. Pero salamat, Panginoon, because we are your child at kami po'y magtatagumpay dahil kasama ka namin. Yes, Lord, salamat because we are no longer slaves. We are free by the blood of Jesus. We are saved by the blood of Jesus. And we are healed by the blood of Jesus. Salamat, Panginoon, because when you arose from the dead, you arose conqueror over sin, over sicknesses, over death, and over poverty. Salamat, Panginoon, because we know that the Holy Spirit may continue, God, to help us to do what really the Father wants us to do, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Sasamahan mo kami, Panginoon. Sasamahan niyo po kami. At anuman, Panginoon, ang laban ng buhay, magtatagumpay kami dahil kasama ka po namin. Gaano man ito kahirap, Panginoon, gaano man karaming obstacle ang dalampasan namin, magtatagumpay kami dahil kahit kailan hindi mo kami iniwan. Kahit kailan hindi naging maiksi ang iyong kamay upang abutin at iligtas kami. At kahit kailan hindi naging mahina ang iyong tainga upang di marinig ang aming mga panawagan. Kundi minsan kami at ang aming kasalanan na nagiging dahilan upang ikubli mo ang iyong mukha sa amin. Kaya Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hinihilin po namin alisin mo po sa amin yung pagiging ignorante. Ang nais po namin, Panginoon, ay hindi lamang impormasyon tungkol sa iyo. Ang nais po namin ay hindi ang impormasyon tungkol sa iyong salita. Ang kailangan po namin ay ang karanasan at ang tunay na relasyon sa iyo. Sapagkat naniniwala po kami ang relasyon namin sa iyo ang siyang magdadala ng tagumpay, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga gagawin at ginagawa niyo po sa buhay namin. Salamat, Panginoon, ng maraming marami. Lord, salamat sa iyong mga kamay. Tinatagubilin po namin ang lahat. At ang lahat ng ito hinihingi po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. God bless. Pwede po tayo makaupo.